Hi, ako nga pala si Aika, ang napakulit na Makata. Pero huwag kayong magpanang sa anyong ito, dahil ang talang ito ay hindi nagpapakilig sa damdamin nyo, kundi pagising sa masaklap na katotohanan. At gaya ng lahat ng Makata sa panahon ngayon, may tanong akong paulit-ulit na binabaon. Sinisigaw ng puso sa katahimikan, pero natakpan ng isip ng pangangatwiran. Para sa'yo, ano ang pag-ibig? Teka. Hulaan ko ang reaksyon nyo. Pag-ibig na naman? Wala bang bagong direksyon? Oo, alam ko ang sitwasyon eh. Oo, tungkol na naman ito sa pag-ibig. Pero hindi yung may background music at pilit na wakas. Hindi yung puro kilig, pero kulang sa paninindigan. Kundi pag-ibig na hinuhubaran hanggang sa madira ang katotohanan. Bilang batang pinalaki ng Wattpad at Pantasya, tinanim sa isip ko ng pahina at talata ng pag-ibig ay parang himala. Saya, nakakilig, at kayang iparamdam sa iyo na ikaw ang pinili sa gitna ng gulo ng mundo. Napaisip ako noon, makakahanap din kaya ako ng laking mamahalin ako ng tama at tapat? Hindi dahil sanay siya, kundi dahil kaya niya akong panindigan. Yung hindi kailangan ipaalala para pahalagahan. Hindi kailangang ipaglaban para piliin, kundi kusa akong pinipili araw-araw. Sana naman, oo. Para maranasan ko rin ang trato na babagay sa aking ngalan. Queen. Hindi titulo lang, kundi pagkilos na may pananagutan. Masaniwala pa ako na makita ko kung paano mahalin ng tatay ko ang nanay ko. May tampo, suyo agad. May gusto, bigay agad. Walang bilang ng sakripisyo, walang bilang ng pagod o abiso. Dahil kapag mahal mo, hindi ka naghahanap ng dahilan, kundi ng paraan. Sana makahanap din ako ng ganyan. Pero hindi pala lahat ng pag-ibig may parehong pinanggalingan. Pumasok ako sa relasyon, akala ko may direksyon at patutunguhan. Akala ko ang mahal ko ay mahalin ako ayon sa mga salita ang binasa ko lang pala sa ilusyon. Sa simula, lahat ay sobra sa pakiramdam. Lahat ay buo sa pangako. Bulaklak, pagkain, maliliit na date na may intensyon. Matamis sa salitang kay sarap pakinggan sa simulasyon. Pero madaling matunaw sa init ng panahon at sitwasyon. Kaya nahulog ako. Diretso sa ilusyon at panandali ang kasiyahan. Pero hindi lahat ng kwento umaabot sa masayang huling pahina. Ang dating inuuna naging kapag may panahon. Iniintindi ko, estudyante lang pala kami. Wala pang napatunayan. Wala pang sapat na kakayahan. Pero ang effort, hindi nabibili ng pera At ang oras, hindi nadadaya ng pangako. Habang iniintindi ko, unti-unti akong nawawala. Naging inconsistent ang lahat. Presensya, paglalaan, pananagutan. Ultimo man siya rin nakalimutan sa alaala at isipan. Pero ang mga larong mahal niya, lagi may oras at dedikasyon. Laging may gana at atensyon. Laging inuuna ng may determinasyon. At doon nagsimula ang tanong, hindi ba ako sapat? Para subukan mo man lang o sapat lang ako nung madali na akong mahalin. At dito ko natutunan, hindi lahat na nagbibigay ay nagmamahal ng tapat. Minsan, minamahal ka lang nila habang hindi ka pa kailangan ng sakripisyo. Kaya ngayon, hindi ko na tinatanong kung bakit ka umalis. Ang tanong ko na lang, bakit ko hinaya ang buwas ng sarili ko para sa pag-ibig na hindi marunong manatili? Kung may iwan man akong salita, hayaan nyo itong tumatak. Ang pag-ibig hindi ipinagmamakaawa, hindi pinipilit at hindi pinaparamdam na ikaw ay pansamantala lang. Dahil ang tamang pag-ibig, hindi ka inuubos, hindi ka pinagdududa at hindi ka tinatanong kung sapat ka ba. At kung hindi mo kayang mahalin ako ng buo, huwag mo akong mahalin ng kalahati. Ako nga pala si Aika, hindi na lang makulit na Makata, hindi kundi babaeng natutong piliin ang sarili ng buo at totoo.